lang daw ang lugar na maaaring patunguhan ng tao. Sa langit, sa lupa, at sa impyerno. Gaya sa larong pambata, mamimili ka lamang sa tatlong ito kung saan mo gustong pumesto. Ngunit merong isang lugar dito sa Tondo kung saan hindi mo na kailangang mamili pa. Dahil ang langit at ang impyerno ay mararanasan mo dito mismo sa lupang kinatitirikan ng mga paa mo. Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak, puso, tulo ang dugo. Patay, buhay. Umalis ka na dyan sa pwesto mo. Ito ang sitio Damayan Mati Isin sa Barangay 105, Tondo, Manila. Isang maliit na komunidad ng may 400 pamilya na ang pangunahing hanap buhay ay pag-uuling. Makapal na usok, mainit na singaw at malagkit na hangin, ito ang sasalubong sa iyo sa ulingan. Bukod pa syempre ang mga marurungis at pawisang katawan ng mga mag-uuling na kung hindi hubad, balot na balot naman sa init. Sa aking unang punta sa lugar, minabuti kong hanapin muna ang leader ng komunidad. Siya si Kuya Dadelito, 15 taon nang nag-uuling at panganay na anak ng pinakaunang pamilya ng mga mag-uuling sa Tondo, ang mga Manyanita. Umpisa lang ang ulingan, ilang piraso lang nag-uuling. Tapos ang pamaraan ng pag-uuling, yung nangunguha lang sa basuhan. Hindi, baga sana wala pa siyang puhunan, pagod lang ang pinupuhunan mo. Hanggang sa maraming natuto, maraming sa tingin-tingin ng mga tao na panood sila, natuto sila, magaya sila. Hindi mo naman matanggihan, kaya hanap ko yan. Tubong Leyte sina Kuya Daddy. Lumuwas sila ng Maynila taong 1998 at sumabak kasama ng kanyang ama sa construction. Subalit sandali lang sila nagtagal doon. Nung natuklasan namin yung huli, nagustuhan namin, siyempre, wala siyang amo. Baga walang nag-uutos sa'yo. Ang mga tao ng ulingan, tila ba di na alintana ang pagod o ang hirap ng kanilang ginagawa. Kaakibat na ng araw-araw na pagbabanat nila ng buto, ang dumi, ang init at usok. Ang hindi lang naman maganda sa pag-uuling, yung madalas na may ubusipon ka dahil sa usok, dahil sa alikabok. Mainit, tapos maulanan, namamudang ka dahil. Biyaya pa kamo mula sa langit ang uling na hinahangon nila rito. Ang mga patapon na at retasong kahoy, nagagawang uling at nagiging pera pa. Di naman nalalayo ang kwento ni Mang Teddy sa iba pang mag-uuling ng Tondo. Dating magsasaka sa probinsya na nakipagsapalaran dito sa Maynila. Iba doon sa probinsya kasi dito, pag gusto mo kumita ng 1,000, 2-3 araw, kikitain ko na yan dito pa lang. Doon, 1 linggo mo yan. Mahirap doon pera sa probinsya. Sinama kami ni Mang Teddy dito sa kanyang salangan. Kasi sabi niya, ngayong umaga daw niya sisimula na isalansan yung mga kahoy na nabili niya. Ito ang unang proseso sa paggawa ng uling. Kanya-kanyang hanap na mapagkukunan ng kahoy ang mga may-ari ng bawat salangan. Ang iba sa kanila, inuutang pa ang pampuhunan tuwing malakas ang bentahan. Kahit anong klase po ng kahoy, pwedeng gawin uling? Oo. Hindi naman po naiiba yung parang klase ng uling na nagagawa. Hindi sa depende sa kahoy. Magkaiba rin. Timing. Pagkatapos ng magdamag ng trabaho, ganito ang magiging itsura ng mga isinalansa na kahoy. Depende sa puhunan ng mag-uuling kung gaano karami o kaonte ang mga kahoy na kanyang pwedeng iluto sa isang araw. Sunod naman, tatakpan na ng plywood at yero ang mga kahoy para kapag sinindahan na, makukulob ang init sa loob. Lagyan mo ng plywood din sa gilid, tapos tatakpan ng buwang sa ibabaw. Ito yung gilid-gilid niya para hindi makasi yung agad, para hindi siya maabo. Ganito ang itsura sa loob ng isang salangan habang may kasalukuyan na inilulutong uling. Dahil sobrang lakas ng sindi sa loob nito, ganun din kakapal ang usok sa paligid. Parang habang patagal ka ng patagal sa lugar, parang pakapal ng pakapal sa usok, tapos di mo na talaga kakayanin.
Tumatagal ng mga 2 hanggang 3 araw ang pagluluto. Tapos nito, binabasa o dinidiligan ang salang para mamatay ang apoy at iniiwan ng 1 araw para palamigin. Ito na rin ang pahinga para sa ilan sa kanila. Tapos ng 4-5 araw na pagtatrabaho, ito ang itsura ng finished product ng ulingan. Nagtutulong-tulungan itong ilagay sa mga sako na naibebenta naman ng 350 pesos. Sa palengke na ang diretsyo ng mga truck at pedicab na ito, kung saan ang pagod at pawis ay masusuklian na sa wakas ng pera. Subalit ang ulingan ay di lang mundo ng matatanda. Ang lupain nito ay siya na ring malawak na palaruan ng mga bata. Pulot dito, dampot doon, ano kaya ang hinahanap nila? Sa laro ng buhay, ano kaya ang premyong maghihintay sa kanila? Kalkulado ang buhay sa pamayanang ito. Walang oras ang sinasayang. Kayo dito, kayo doon. Kitang-kita ang pagsisikap upang hindi mapunta sa wala ang puhunang kanilang pinaghihirapan. Kumpara sa trabaho sa opisina, dito sila ang boss ng kanilang sariling paggawa. Sapagkat ang kanilang pagkilos ang magpapasya ng direksyon ng kanilang buhay sa araw-araw. Ngunit hindi lamang ang mga matatanda ang nagbabanat ng buto dito, sapagkat maging ang mga kabataan wala edad 6 pataas ay kalahok na sa industriya ng uling. Maging ang mga musmos ay mulat na sa pangangailangang matustusan ang pang-araw-araw na pangkain ng kanilang pamilya. Nakilala namin si Daisy, 10 taong gulang, na abalang-abala sa isa sa mga salangan dito sa ulingan. Habang bakasyon sa eskwela ay tiniyatigana ang paghanap ng uling o pamapagkakitaan. Ngunit maliban sa panguha ng uling, yaman din niyang maituturing ang mga pako na maaari niyang maibenta sa junk shop na 12 kada kilo. Sinamahan namin ngayon si Daisy sa pagkuha niya ng pako. Ito yung magnet na ginagamit niya para makakuha ng pako dito sa mga salangan sa ulingan. Matapos manguha ng uling at pako, maliligo naman si Daisy sa kalapit ng Manila Bay upang maalis ang bakas ng uling sa kanyang katawan. Sa pamayanang ito lumaki si Daisy. Ang kanyang mga magulang ay kumikita lamang ng pa-extra-extra. Kaya naman para sa kanila, malaking tulong na ang inaaambag ni Daisy sa kanilang pamilya. Junk shop? Saan yung junk shop na malapit? Kinabukasan nang binalikan ko si Daisy sa kanila, nasaktuhan ko siya naglalaba. Graduation pala niya sa eskwela nung araw na yon. Pero nabanggit niya sa akin na papunta raw muna siya sa daycare. May feeding program daw kasi doon. Sinamahan ko si Daisy hanggang sa marating namin ang daycare center ng Project Pearls. Isang NGO na nakatutok sa pagtulong sa mga residente ng ulingan. Hanggang sa nakita na nga ng sister ko yung kalagayan dito kasi nga most of the kids hindi makapag-aral dahil financial problems. So we decided to build this daycare kasi yung scholarship namin we started in 2011 lang. Kaya yung mga sponsor nila coming from different countries ka. Mostly mga taga-America, mga PhilAm. Meron rin mga sponsor ng mga resident dito sa Manila. Bukod sa 230 na pinapaaral ng mga eskola, may lingguhan din silang feeding program at medical mission. Samantala, bakas ang kasiyahan ni Daisy sa paglahok sa aktibidad na sinasagawa ng Project Pearl. Sa sumunod na araw, tinipon namin ang mga kabataan ng ulingan upang basahan sila ng kwento. Dumating si Daisy at ang ilan sa mga batang nag-uuling. Nagtumpok-tumpok sila sa harapan namin. Ang iba pa nga, pansamantalang iniwan muna ang kanilang trabaho. Naramdaman namin ang pagiging sabik ng mga kabataang ito sa pagkinig ng mga kwentong pabula at alamat. Masiyang isipin na lubos rin nilang nagustuhan ang mga libro na inabot namin sa kanila. Higit sa lahat, nais naming iparamdam sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon, pagaman humaharap sila sa maraming pagsubok.
nagreklamo sa ulingan dahil sa usok. Pero siyempre, naisip ng iba na maraming umaasa sa lugar na ito. Kaya natili siya hanggang ngayon na nag-consider pa rin ng gobyerno na manatili yung pag-uuling. Dahil sa naawa sila na maraming pamilya na umaasa sa pag-uuling. Kahit sabihin ng gobyerno na siyempre marami nagreklamo dahil sa usok. Pangarap ko lang tapos pag-aaral sila. Parang hindi matulad sa akin na magaan kasi trabaho dapat. Gamit nila pag bigyan makatapos sila. Magsumikap na makaahon sa buhay. Sa pamayanang ito, walang tigil ang pagkayod ng mga tao, bata man o matanda. Ngunit sa higit 10 taon nang merong industriya ng ulingan dito sa Tondo, samot-saring problema na ang umusbong at patuloy na umuusbong. Nariyan ang isyu sa kalusugan, edukasyon at ang usok. Gaano nga ba ka-epektibo ang mga programa ng pamahalaan upang masolusyonan ang problemang ito? Higit sa lahat, hanggang kailan magiging matatag ang pamayanang ito sa pagharap sa iba't ibang pagsubok. Ito ang langit, lupa at impyerno dito sa Tondo.